Sikat ang maraming lugar sa Pilipinas sa inuming lambanog. Pero may hamon nga lang sa ligtas na bentahan nito dahil sa banta ng methanol poisoning. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Denise Valdesancho. Sa mga probinsya ng Quezon, Laguna at Batangas, kung usapang alak lang, lambanog ang sikat dyan. Pero hindi ka ba nagtataka, bakit parang wala pa rin sa domestic at international markets yan? Sabi ng UP researchers, may problema kasi sa consistency ang mga gumagawa nito. Before these small makers can produce their traditional alcoholic beverages properly, then you have to go back. What methods are they using? What production methods are they following? No, it's a very complex problem because small makers do not have enough capital to invest into modern distillation equipment. Ang pinakabinabantayan daw talaga dyan ay ang kemikal na methanol. In small amounts at basta dumaan sa tamang proseso ng fermentation at distillation, makakagawa ng mga pantagay na inumin, gaya na ng tequila, whiskey at lambanog. Pero pag mali ang fermentation, maaaring biglang dumami ang methanol at delikado kapag nainom yan. Kaya ngayon, ine-explore ng UP researchers ang pinakamura, mabilis at epektibong paraan upang madetect ang methanol sa lambanog para sa MSMEs. What we found is the paper-based devices. I think this one is a field that's upcoming. There is not a lot of information yet on these devices, but some of the papers that are already out there, they provide potential on using them. If we have, an accessible, affordable methanol detection kits, no, small makers can confidently say na safe ang product ko for consumption. Mga paps, drink responsibly, ika nga. At isang kahulugan niyan ay siguraduhin yung regulated at safe ang inyong tinatagay. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita.